Muli, isang mapagpalang gabi sa inyo mga kapatid. Miyerkules na naman po ngayon. Midweek service po natin. Tunay pong napakabuti ng ating Diyos dahil meron siyang laging inihahandang mensahe upang tayo ay mapatatag sa ating pananampalataya. Tuwing sumasamba tayo sa Espiritu at sa katotohanan, nagbibigay ito ng kagalakan sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ngayong gabing ito, meron na namang mensahe. Ang Panginoong Diyos, tunay nga po na nagpapakita lamang po na kung gaano niya tayo kamahal. Ang gustong-gusto ng Panginoon, mayroong salita na dapat maging gabay natin sa araw-araw ng ating buhay. Kaya kung Kristiyano ka, nananabi ka at hinihintay mo ang salitang ito upang madinig mo ang panawagan ng ating Panginoon. At ang Diyos tumatawag na nangangaral o tumatawag ng mga pastor para ipahayag ang kanyang mensahe sa lahat ng mga tao. Kaya nga mga kapatid, maging seryoso po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon dahil napakahalaga nito at naniniwala tayo, salita ng Diyos siyang tanglaw natin sa ating daraanan. Kaya nga, laging may salita ng Diyos upang hindi tayo maligaw sa panahon na ating kinalalagyan. Naririnig natin ang iba't ibang klaseng mga balita. Nangangahulugan lamang po yan mga kapatid na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Kaya nga huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba dahil ang Diyos ang ating kasama. Hanggat nahahayag ang salita ng Panginoon, dapat tayong magtiwala sa dakilang pag-ibig ng Diyos na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Salita ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng lakas. Anumang takot at pangamba, kapag nandyan ang salita ng Diyos, siguradong magtatagumpay tayo. So mga kapatid, ang nais kong i-share sa inyo sa gabing ito, paglabanan ang takot. Kapag ang isang tao nilamon na ng takot, sigurado niya hindi niya makakapagpatuloy. Kung maaalala natin yung kwento sa Bible na nagpadala si Moises ng 12 spy para ispayan ang Promised Land. Alam natin yung kwentong iyon. Yung 10 naging negatibo dahil sa takot, pero si Joshua at si Caleb nanindigan sa katotohanan dahil alam nila may Diyos silang kasama. Kahit pa nakakatakot yung lugar na yon, nagkaroon ng positibong pananaw at nakita nila ang Diyos ang magtatagumpay sa laban na ito. At alam naman po natin ang nangyari, nagtagumpay sila, tinalo nila ang mga higante doon sa Promised Land dahil nga yan sa lakas ng Diyos. At ang Diyos mismo ang kumilos para sila makarating sa Promised Land. Sa panahon na ating kinalalagyan ngayon, tayong mga Kristiyano, huwag tayong matakot dahil mayroong salita ng Diyos na patuloy na inahahayag sa panahon na ating kinalalagyan. Maririnig man natin yung iba't ibang giyera dyan, sa iba't ibang mga bansa. Alam naman natin nakasulat sa Biblia yan at yan ang tinitignan natin. Kaya nga lagi tayong naghahanda dahil alam natin anytime pwede nang bumalik ang ating Panginoon. So mga kapatid, panawagan na naman ng Panginoon na dapat seryoso ka, nakikinig ka ng panawagan ng ating Panginoon at mapapagpala tayo, ikaw at ako, sa bawat salitang maririnig natin. Hayaan po natin na ang banal na Espiritu ang magpaunawa nito dahil siya lang talaga yung pinakadakilang teacher natin. Mga kapatid, ang ating scripture reading sa gabing ito ay matatagpuan po natin sa Lucas chapter 21 verse 20 to 26. Kapag nakita ninyo napapaligiran na ang mga hukbo ang Jerusalem, tandaan ninyo, malapit na ang pagkawasak nito. Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. Ang mga nasa bayan ay dapat nang lumabas. At ang mga nasa bukid ay huwag nang pumasok sa bayan. Sapagkat iyon ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga sinasabi sa kasulatan. Kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon. Dahil magkakaroon ng malaking kapighatian sa lupaing ito bilang pagpaparusa ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at ang iba'y dadalhing bihag sa lahat ng bansa. Ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa kanila. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at sa mga bituin, sa lupa at mga bansay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga ito'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Purihin ang salita ng Panginoon, tayo po'y manalangin at lumapit sa ating Diyos na makapangyarihan.
Muli, maraming salamat po, dakilang Diyos, sa mga salita po na aming nabasa. Hayaan niyo po ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang gumabay sa amin upang kami po ay mapagpala, mapatatag ang aming pananampalataya, Ama. Mangusap po kayo sa amin, Panginoon, sa mga nabasa naming salita. Narinig namin, Panginoon, ang panawagan mo. Hindi po kami nagtitiwala sa aming karunungan, bagkus sa iyong karunungan kami, Panginoon, nagtitiwala. Patnubayan niyo nawa kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoong Diyos. Gamitin niyo po ako, Ama, bilang daluyan ng inyong pagpapala. At kayo po, lagi, Panginoon, ang makita namin at maparangalan. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Magkakahiwalay man kami ng kalagayan ng aking mga kapatid, naroon man sila sa kanilang mga tahanan, Panginoon, kayo po ang magpala sa kanila. Mga kapatid ko na may karamdaman, kayo po ang magpalakas sa kanila at magpagaling. Dakilang Diyos, maraming salamat po, naway maging kapangyarihan namin ang salitang ito upang lalo kaming tumatag sa aming pananampalataya at makapaglingkod kami sa inyo, Ama. Maraming salamat po muli, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Hallelujah. Muli, isang mapagpalang gabi sa inyo, mga kapatid. Narinig po natin ang panawagan ng Panginoon sa panahon na ating kinalalagyan. Ang panawagang ito hindi po dapat magdala sa atin ng takot. Sa mga tunay na Kristiyano, alam naman po natin ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos, hindi po yan espiritu ng pagkatakot. Ang Panginoon, nagbigay po siya ng mga palatandaan sa kanyang pagbabalik. Maaaring ito ang mangyari sa panahon na ating kinalalagyan. Ang tinitignan kasi ng maraming Kristiyano talaga sa bayan ng Israel kung ano ang kaganapan dahil kasama din po yan sa propesiya na mangyayari. At alam po natin, inilagay ng Panginoon yan hindi para tayo takutin upang tayo'y maging handa na ang lahat ng yan mangyayari ayon sa itinakdang panahon ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, gusto kong malaman ninyo, ito ang pumukaw sa akin. Sabi dun sa verse 26, ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Hallelujah. Kung mababasa po natin ito mula simula, kung mapapansin natin, ang Panginoong Hesukristo, napaka-relax niya lang ipinapaliwanag ang kapanahonang darating. Dahil nga sa hindi pagsunod ng mga tao, daranas talaga sila ng mga pagsubok talaga na napakahirap at maraming mga tao ang matatakot. Pero sa mga tunay na Kristiyano, gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, sinelyuhan na tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. At alam natin yung takot na yan, panandalian lamang. Kapag naririnig natin ang pangako ng Diyos, siguradong nabibigay sa atin iyan ng kapayapaan. Alam naman natin lahat tayo mamamatay dahil sa mundong ito walang forever. Sa ating tunay na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, yan ang pinakamahalaga dahil may forever. Kaya yung takot na yan, naiibsan yan kapag kasama natin si Kristo sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, tiyakin po natin na si Kristo ang kasama natin. Marami na po tayong naririnig na mga mensahe ngayon tungkol sa pagtatapos ng mundo, ano? Maraming mga mensahe tayong maririnig, pero mga kapatid, mag-ingat din po tayo, baka po tayo malinlang dahil kung babasahin po natin dito, Luke chapter 21, marami pong darating na mga bulaang propeta. Ang mahalagang dapat nating malaman dito, huwag tayong lamunin ng takot at pangamba. Kasi kapag takot na ang nagahari sa tao, mga kapatid, hindi ka na makakapag-focus. Mas iisipin mo, mas secure ang pamilya mo. Kaya gagawa ka na ayon sa iyong kaparaanan, hindi yung kaparaanan na ng Diyos. Kaya maraming manlalamig na mga mananampalataya sa huling kapanahunan. Mga kapatid, isang pagising sa panahon na ating kinalalagyan. Maging seryoso tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag nating babaliwalain ang mga salitang ating naririnig. Maging kayamanan natin to sa ating buhay. Dahil alam natin panawagan ng Diyos para mapatatag ang ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa mga tunay na Kristiyan, wala na po ang pagkatakot at pangamba dahil hawak ng Diyos ang ating buhay. So ang ating memory verse po, mga kapatid, sa gabing ito upang mapatatag po ang ating pananampalataya, sabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Yan ang tunay na may banal na espiritu ng Diyos. Hallelujah!
Hindi ka magiging sweetie o magiging wise dahil alam mo, ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin talaga ng tunay na pagkilos upang tayo'y patuloy na maglingkod sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi tayo matatakot na mawalan dahil ang Diyos nakikita niya ang lahat ng ating ginagawa. Ang Diyos laging nakatingin sa atin. 24 hours nagmamasid siya sa mga tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano na sumasamba sa Kanya. Hallelujah! Yan ang salita ng Diyos na ating pinangahawakan. So mga kapatid, isang napakagandang tanong. Paano ko paglalabanan ang pagkatakot sa pagwawakas ng panahon? Hallelujah! Magandang tanong na pwede nating baunin bago tayo matulog at mapayapa tayo. Unang-una mga kapatid, na puntong nais kong i-share sa inyo, tiyakin natin ang ating personal na relasyon kay Kristo. Hallelujah! Kumusta tayo na nagsasabing Kristiyano? Saan si Kristo sa buhay natin? Baka hindi siya sentro, baka andyan lang siya sa gilid o tinatabi natin at tayo pa rin ang bida sa buhay natin. Kaya tayo nabubuhay sa mundong ito dahil si Kristo ang ating kasama. Gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo, ang mabuhay ay para kay Kristo, ang kamatayan ay pakinabang na lamang. Ang buhay na meron tayo, dapat tiyakin natin na meron tayong personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Yung liwanag ni Kristo ang dapat nakikita sa buhay ng tunay na mga Kristiyano. Meron niyang kasabikan ng pagsamba, meron niyang kasabikan sa pag-attend ng mga gawain. Hindi yan tatamad-tamad dahil may banal na Espiritu tayo na kumikilos sa atin. Ang mahirap lamang mga kapatid, kumikilos na ang banal na Espiritu sa buhay natin, pero hinahadlangan natin. Huwag na huwag tayong matakot. Kapag gawain ng Diyos ang pupuntahan, magpatuloy ka dahil kasama mo ang Diyos. Kaya nga binibigyan tayo para pumili. Hindi talaga mawawala na magdidesisyon ka. Hallelujah! Salamat sa banal na Espiritu na siyang tumutulong sa atin, na pinipili natin laging maparangalan ng Diyos na makapangyarihan. Una at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagkakaroon natin ng personal na relasyon sa Panginoong Jesucristo upang maranasan mo ang buhay na walang hanggan. Tiyak po mga kapatid, dahil sinabi po ito sa salita ng Diyos Sabi doon sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Yan John 3:16 na yan. Yan ang puso ng Diyos sa lahat ng mga tao. Mga kapatid, kailangan si Kristo para sa kaligtasan ng lahat ng mga tao. Kapag hindi natin tinanggap, kinilala si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, sigurado kapatid, mapapahamak tayo at magkakaroon tayo ng takot. Kaya kapag may tunay na relasyon sa ating Panginoon Jesucristo, mawawala ang takot. Hallelujah! Romans chapter 10 verse 9 to 11, kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Hallelujah! Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. Yan ang pinakamahalaga sa lahat, hindi lamang po sa isip, at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Hallelujah! Hallelujah! Sinabi nga ng kasulatan, walang sino mang sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya. Hallelujah! Tunay po mga kapatid, salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin na ang sino mang sumasampalataya sa ating Diyos na makapangyarihan, sa ating Panginoong Jesucristo, ay hindi mapapahiya. Hallelujah! Yan ang nagrerema sa mga tunay na Kristiyano kung bakit naninindigan tayo sa katotohanan at hindi tayo pumapanig sa kasinungalingan. Dahil salita ng Diyos at ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na kumikilos sa buhay natin. Kung ang Diyos ang iyong Ama at si Jesus ang iyong Panginoon, wala kang dapat katakutan at ipag-alala. Hindi na po natin kailangan ng anumang pag-aalala sa mundong ito dahil meron tayong Diyos na kasama. Hindi tayo katulad ng mga unbeliever na kailangan nating maging wais, kailangan nating manglamang sa kapwa para lamang ma-secure natin ang ating buhay. Dahil ang buhay na mayroon ng mga tunay na Kristiyano,
Sa langit po yan, kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, anumang kaguluhan ang nangyayari sa mundong ating kinalalagyan, mapapanatag ka dahil may Diyos tayong kasama na ang sinabi niya, hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Ako ang Diyos na kasama mo, pagpapalain kita. Sabi dito sa Philippians chapter 4 verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Napakamakapangyarihan ng salitang yan. Amen? Kapag naririnig natin ang pangako ng Panginoon, talaga nga namang yung takot na yan naiibsan dahil ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. Maging ang ating mundong kinalalagyan, ang Diyos ang may hawak niyan, mga kapatid. So paano ko paglalabanan ang pagkatakot sa pagwawakas ng panahon? Una, tiyakin natin ang ating personal na relasyon kay Kristo. Kailangan tiyak mo na meron ka, kasama mo si Jesus sa buhay mo. Ayaw na ayaw mong mapahiya si Kristo sa buhay mo. Kaya yung buhay mo dapat umaangkla sa salita ng Diyos. Kung sakali mang may mali, pwede namang ayusin, i-restore pa. Hanggat may pagkakataon pa, mga kapatid, huwag na huwag mahuli ang panahon. At sa pagbabalik ng Panginoon, madatnan tayo. Parang hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon ang ating buhay. So mga kapatid, bawat araw, bawat gising, ang Diyos binibigyan tayo lagi ng pagkakataon. So kapatid, kailangan pong tiyakin natin yung personal na relasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa mga tunay na mayroong personal na relasyon sa ating Panginoon, makikita mo talaga yung bunga niyan eh. Yung bunga ng mga tunay na Kristiyano, yung bunga magpapatotoo sa kanila na sila ay tunay na may relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. So kapatid, nakikita ba ang bunga ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay po ba natin? So kayo po ang makakasagot niyan. So pangalawang punto po, mga kapatid, sikapin natin ang pamumuhay bilang mga tinawag ni Kristo. Sa lahat ng mga Kristiyano, lahat tayo tinawag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang layunin niyan, magliwanag tayo sa mundong ating kinalalagyan. Maging asin at ilaw tayo ng sanlibutan. Tinawag tayo ayon sa kanyang gusto o plano o kalooban niya. Anumang sitwasyon, anumang kaguluhan, dapat ang standard pa rin dito ng pamumuhay natin ay nakaangkla sa salita ng Diyos. Ephesians chapter 4 verse 1 to 3, mga kapatid. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Hallelujah. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Hallelujah. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Malalaman po talaga, mga kapatid, na kapag nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, kapayapaan ang gusto niyan. Pagkakaisa ang kagustuhan niyan. Yung pagkakaisa na nagmamahalan ayon sa kalooban ng ating Diyos. Kapag may banal na Espiritu ng Diyos ang isang tao, makikita talaga ang bunga. Mahirap po yung puro salita lang pero wala namang bunga ng banal na Espiritu. May mga ganyan din po kasi, mga kapatid. Alam nyo na po yung ibig kong sabihin. Makikita ang bunga ng banal na Espiritu sa isang tunay na Kristiyano. Meron siyang change life, change character, good work, and soul won. Hallelujah. Ang dyablo ay patuloy na nananakot sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga Kristiyano. Yung mga pangyayari na hindi nakalugod-lugod sa paningin ng Diyos o sa paningin natin, bakit nangyayari yung mga ganitong bagay? Kaya nga hindi na po sikreto ang pagkilos ng kaaway. Kaya nga, mga kapatid, kung ano man yan, nahahayag na po sa atin kung ano ang ginagawa ng kaaway sa panahon na ating kinalalagyan. So mga kapatid, paano ko paglalabanan ang pagkatakot sa pagwawakas ng panahon? Tiyakin natin ang ating personal na relasyon kay Kristo. Pangalawa, sikapin nating mamuhay bilang mga tinawag ni Kristo. Ang sarap po kapag nauunawaan natin na napabilang pala tayo sa mamamayan ng Diyos. Sinelyuhan na ng banal na Espiritu ang mga tunay na napabilang sa mamamayan ng Diyos. Kaya sigurado ang liwanag, kaya sigurado ang bunga, kaya siguradong wala ng pangamba at takot. Pangatlo po, mga kapatid, buong pagtitiwala nating panghawakan ang mga pangako ng Diyos. Ang daming pangako ng Diyos
sa atin bilang mga tunay na Kristiyano. Ito yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kay Haring David, yan din ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan. From Old Testament hanggang New Testament, ang pangako ng Panginoon nahayag na sa atin. Kapatid, bakit hindi tayo manghawakan sa pangako ng ating Panginoon? Hindi ba yung pangako ng Diyos na iniligtas niya na tayo? Hindi niya tayo pinababayaan. Kaya nga yung sulat ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 13 to 18, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Hallelujah! Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Hallelujah! Yung security na meron tayo, nakasulat na yan sa Aklat ng Buhay. Verse 15 po, ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Hallelujah! Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Hallelujah! Verse 17 po, pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Hallelujah! Verse 18 po, kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Hallelujah! Ang ganda ng pangako ng Panginoon. Ang ganda na sinabi ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung tunay na Kristiyano, dapat inaasam-asam din po natin yung rapture. Nung tayo nakatingin, kaya't magpatuloy tayo. Hayaan natin na ang Diyos ang laging bida sa buhay natin. Dapat number 1 lagi ang Diyos sa buhay po natin. Yan yung tunay na kagalakan ng mga Kristiyano. Makapiling ang ating Panginoong Jesucristo. Ano sabi dun sa 1 John chapter 4 verse 17 to 18? Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kahit hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghukom. Sapagkat tayo tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig pang ito, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Hallelujah! Kaya sa mga tunay na mga Kristiyano, ang pagtatagpo natin sa ating Panginoong Jesucristo, kagalakan po yan, kapatid. Hindi po yan kalungkutan o natatakot po tayo sa pagharap natin sa ating Panginoon. Tunay na kagalakan yan dahil doon lahat tayo babaguhin. Magkakaroon na tayo ng katawang di nasisira. Kailanman ay hindi na tayo magkakasakit sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, nananabi ka ba sa ganyang kalagayan? Sa panahon na ito mga kapatid, tanggalin ang takot, magtiwala sa Diyos na makapangyarihan at patuloy na maglingkod. Kung ano ang mahalaga sa Diyos, dapat mahalaga yan sa mga tunay na Kristiyano. Ang mga hindi pa nakakakilala kay Kristo ay walang pangako ng kapayapaan para sa hinaharap. Para sa mga hindi mananampalataya, tunay na may dapat silang katakutan dahil hindi pa sila nakikipagkasundo sa Diyos. Kung sakali mang meron tayong mga kamag-anak, pwede nating i-share mabuting balita sa kanila. Ibahagi ang daan ng kaligtasan. Sabihin ang daan ng kaligtasan, yan ang dahilan kung bakit ka naging Kristiyano. Tinawag ka ng Diyos upang maging mensahero o magdala ng mabuting balita sa lahat ng mga tao. Sa lahat ng mga mahal natin sa buhay, sabihin, ipahayag ang daan ng kaligtasan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na namatay dun sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, para sa akin. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin upang masecure natin ang kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa mabubuting gawa, hallelujah, kailangan ang pananampalataya kay Kristo upang magkaroon ng mabuting gawa. Hindi pwedeng walang pananampalataya kay Kristo, maliligtas ang isang tao dahil lang sa mabubuting gawa. Kapatid, isang pandaraya yan. Kailangang malaman ng isang tao manampalataya kay Kristo kung ano ang ginawa
ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, napakahalaga sa lahat ng mga tao. Tanggapin si Jesus baging maging huli ang lahat. Kilalanin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin. Hindi sila madadagit sa alapahap at daranas sila ng kapigatian dito sa lupa. Kaya tunay na dapat silang matakot. Mga kapatid, sa mga tunay na hindi kumilala kay Kristo, delikado po ang ganyang kalagayan. Sa mga oras na ito, kapatid, kung ikaw pa rin ang bida dyan sa buhay mo at wala ka pa rin relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, kapatid, huwag mong sayangin yung buhay mo. Dahil darating ang panahon, pagsisisihan mo yan. Dahil darating ang panahon, kapag walang Kristo, ang isang tao, hindi kinilala si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, siguradong maghihiwalay ang daraanan niyan. Dalawa lang ang patutunguhan ng mga tao. Kung may tunay na relasyon kay Kristo, mapupunta tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kung walang tunay na relasyon kay Kristo, pag napunta ka sa impyerno, ang magtutorture sa iyo doon, yung hindi mo tinanggap si Kristo bilang Panginoon, binaliwala mo ang mensahe ng Diyos. Yun yung masakit sa isip ng isang tao na naroon na siya sa kalagayang ito. Kung narinig ko lang, kung pinahalagahan ko lang, yan ang mga tanong na magtutorture sa isip ng isang tao. Dahil ang kaluluwa mo ron may kamalayan kung paano mo tinanggihan ang mabuting balita na inihahayag sa atin ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, hanggat nahahayag pa ang mabuting balita ng ating Panginoon, huwag na huwag patitigasin ang puso. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng buhay natin at isuko sa kanyang paanan ang lahat ng mga hindi natin kayang gawin. Hindi kinatatakutan ng tunay na mananampalataya ang pagwawakas ng panahon. Sa halip, nagsisikap tayong mamuhay ng karapat-dapat sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Naghihintay sa pagbabalik ni Jesucristo at nagtitiwala sa kaalaman na ang ating mga buhay at panahon ay nasa kanyang mga mapagpalang kamay. Hallelujah! Sinelyuhan na tayo, tinatakan na tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya ang liwanag ng mga tunay na Kristiyano, hindi mamamatay. Kahit itago mo man yan sa kadiliman, sigurado ang liwanag ng mga tunay na Kristiyano. Hindi yan aayon sa takbo ng sanlibutan dahil may banal na Espiritu na siyang gumagabay sa atin upang tayo hindi mapahamak. Kaya nga sabi ni Haring David sa mga awit chapter 31 verse 15, ikaw ang may hawak nitong aking buhay. Iligtas mo ko sa taga-usig ko't mga kaaway. Hallelujah! Sa buhay na meron tayo, walang ibang may hawak. Ang ating Panginoong Jesucristo. Secure na ang kalagayan ng mga tunay na may relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. At nauunawaan natin, tinawag tayo ng Diyos upang magdala ng pag-asa sa sanlibutang ating kinalalagyan. At ang mga pangako ng Diyos ang siyang nagrerema sa buhay natin. So mga kapatid, naway nakita po natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Na hindi dapat tayo matakot, hindi dapat tayo mangamba, dahil ang Diyos na may pangako sa atin na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, Lucas chapter 12 verse 31 to 32, sabi ng Panginoon, subalit pagsikapan muna ng higit sa lahat na kayo'y pag-arian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Hallelujah! Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Hallelujah! Isang napakagandang paalala sa atin mga kapatid. Bilang tatay, marami tayong pangamba, marami tayong kinatatakutan. Takot tayong mawalan dahil may mga pamilyang umaasa sa atin. Naiintindihan ko ang kalagayan ng mga tatay kung bakit doble kayod sa paghahanap buhay. Mga kapatid, nasa sinabi rin ng salita ng Diyos na kapag hindi ang Diyos ang inuna natin, mawawalan ng saysay ang lahat ng ating pagsusumikap. Kung hindi si Kristo ang bida dyan, dapat unahin muna nating pagharian tayo ng Diyos dahil alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Huwag tayong matakot, mangamba o mawalan. Kapag may Kristo ang isang tunay na tatay na nagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo, kailanman ay hindi magkukulang yang kapatid. Subok na po yan sa mga tunay na tatay na nanindigan sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, tandaan po natin ito mga kapatid. Dapat mas matimbang si Kristo sa buhay natin. Sa mundong ating kinalalagyan, maraming mga tribulation, maraming mga pagsubok, pero
Tinalo na ni Kristo yan doon sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, sa buhay na meron tayo, hayaan lamang po nating maghari si Kristo sa buhay natin. Huwag tayong magdidesisyon na liliko sa kalooban ng Diyos. Dapat ang desisyon ng mga tunay na Kristiyano, laging nakaangkla yan sa salita ng Diyos. At hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan, di ba? Sabi sa salita ng Diyos yan. Hindi liko ang Diyos sa kanyang mga pangako. Mula noon hanggang ngayon, siya yung Diyos na sasama sa atin. Kung papaano sinamahan ng Diyos ang mga heroes of faith na naisulat sa Bible, siya pa rin yung Diyos na sasama sa atin kung tayo'y mananampalataya sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So mga kapatid, tanggalin ang takot at pangamba. Hayaan nating maghari si Kristo sa buhay natin. At sigurado ako, papanatag tayo. Dahil ang banal na Espiritu ang siyang gagabay sa atin upang patuloy nating maranasan lagi ang kapayapaan, kagalakan at pag-asa. Dahil may Kristo ka sa buhay mo. At si Kristo ang ginawa mong pundasyon ng pamilya mo, ng buhay mo. Sigurado sa pagbabalik ni Kristo, sigurado ang ating kaligtasan. Hindi takot, kundi kagalakan ang mararamdaman ng mga tunay na Kristiyano pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mga kapatid, naway napagpala na naman muli tayo sa isang napakagandang panawagan ng ating Diyos. Nawa sa ating pagtulog, magrema nawa ang pangako ng Diyos. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ako ang Diyos na nagligtas sa iyo. Sinelyohan pa ng banal na Espiritu ng Diyos para hindi tayo maligaw. So mga kapatid, naway napagpala na naman muli tayo sa isang panawagan ng ating Diyos. At alam ko, darating ang ating Panginoon sa takdang panahon. Kaya patuloy tayong maghanda, magbantay, magtiyaga po tayo na magpatuloy na maglingkod sa ating Diyos na makapangyarihan. Hakbang lang lagi sa pananampalataya, kapatid. Huwag na huwag kang matakot dahil ang Diyos ang iyong kasama. Sumainyo nawa ang kapayapaan, kagalakan at pag-asa at patuloy natin ipahayag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. May kagalingan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. May buhay na walang hanggan. God bless and God first. Purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Tulong mo'y nakakarang, mag-asa ikaw. Sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo.
Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw ang aming sandigan, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw ang aming kalakasan. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming malasada at Yes, tagulan, Lord. Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang aming Diyos na Thank you, makapangyarihan, Lord. Panginoon.